Police Captain Larry John Vidal, Officer in Charge. Honorable Eric Del Rosario, SB Member. Batan, Aklan, Prosecution Attorney Ronelo Inventado. Yumis Belly and Native Lechon, Talabahan and Restobar. Tigayon Diversion Road, Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. Iloilo Branch, Bagingin Tigbawan, Iloilo. Owned and managed by RJ Reyes Ortega. Contact number 0920-263-3778. Are you looking for the best meat products in town? Go to Navarra Food Products at Bacau Sur, Kalibo, Aklan. Navarra Food Products sells pork longganisa. Products Kalibo, basta kalidad, barato. Ag manami nga frozen foods, uso yun. Rutatak, Navarra. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Testingan kuman, nagnami gid ang akong pamatyag, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko at tubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mga butika. Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing service. Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available. Marte Funeral Services. Other services offered: 24 hours professional care, local and imported casket, cremation and full burial services, port and airport pickup, domestic and international transfer, U.S. burial flag, intended for departed men and women of U.S. military veterans residents of Aklan.
Marte Funeral Services. Hermeline M. Del Castillo, Licensed Embalmer. Managed by Hermie M. Del Castillo. Henry Hens Marte Magdaluyo Del Castillo, Proprietor. Faithfully meet the needs of those who turn to us in your time of loss. Marte Funeral Services. Located at 0527 Pastrana Street, corner Roas Avenue, Poblacion, Calibo, Aklan. Call us at cell phone number 0927-759-0851 or 0933-8655-498. Marte Funeral Services. Marte Funeral Service. Matsa, nagkakatuwog kagat. Hi, Bangga! Hi, Bangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang beat. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang daming nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo Energy. Merry Christmas! Merry Christmas! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Mga kasimanwa, orasyon magkapi-kapi. It is now 6:12 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matala to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from Nabas to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, Energy. from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. From the farmland of Numancia, Aksyon sa Energy. Pamamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Pakikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Reporter ng bayan, lahat isisiwalat, tapat dapat.
Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manwang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi Manwang Jofel, aksyon agad. Aksyon sa Energy! Rangkahan. Kabiserang Banwat Kalibo, Kabugusan, Probinsya Dakan. Bugtaw na, bango na. Good morning. 20 days to go na lang. Pasko na. Ani sa mga kasimanuwata rin na. Kung ginapaigo-igo nyo gihapon rong 500 pesos for Noche Buena, abay, tigil mo na. That is so impossible. Pero hindi man kinahangan nga sobrang expensive. Importante man lang karon ay magkasalo-salo rong pamilya sa Noche Buena. Mas manami pangani rong kwentuhan it pamilya, di ba? Catching up. Kesa rong mga makolesterol nga handa. Rangkahan. O sa hirap ng buhay, ambot aton nga mga suki nga mga tagpangamati, simplihan lang. Alas 6:17 na, 6:17 in the morning, Energy Time, Oras Luzon, Visayas, Mindanao. Nagapangalan doon, programang Prangkahan Aksyon sa Energy. Magkaroon ka nga agahot Biyernes. Thank God it's Friday, December 5, 2025. Kung gina-countdown nyo man everyday, ay excited man kamo kung anong regalo igatao it inyong mga ninong and ninang. To be exact, it's 19 days, 17 hours, 41 minutes and counting. So to round it off, it's 20 days to go. Pasko na. Bukasyon natin ng mga linya at komunikasyon, pwede kong mag-participar. Magpadagat mensahe 0928-125-7274. Mag-comment sa comment section aton ka ng Facebook Live. Pero bago ka mag-comment, paki-share gagi. At kung wala ka pa naka-like o naka-follow sa amin ka ng official Facebook fan page, uso yun Energy FM 107.7 Kalibo. Follow and like. And i-share nyo na po ang ating Facebook Live. Magkaroon ka nga agahon. Aga sa inyong mga mensahe, comment sa comment section. Agud mabasa tayo hinto na. Umpisa ang tabanwa, raton ka nga pangalagan. Although kahapon talakay ta rung concern it barangay Mobo may kang tanan sa patay sindi nga supply it kuryente sa nasambitan karang barangay na buo taro information
nga ginatawaan na daw ita solusyon it akel ko. Yan aton nga pag plaster sa kahanginan kahapon ay may manamigon nga resulta. Ani nagapasalamat kita. Rung anda lang gito na karang nga ginakabagakan nga tao lang kung daya nga aspeto masolusyonan ay sunod ang ni sa rundayang DPWH iya sa probinsya Tagan. Zero budget rung DPWH Aklan may kaangtanan sa pagpaayos it mga nasamad nga mga revetment wall o kung mga flood control project ay basi pati kung sa maintenance nasimot man siguro Prangkahan ay Disyembre kung matuod magkaroon ma-replenish parang budget karon 2026 kung pagtawaan pa ita tsansa rong mga kontraktor ag rong mga kurakot nga empleyado sa DPWH pero daw duda na pilion lang gid siguro no rong mapondohan ag mayadron ay na establish na o na identify na kung sanday sinuorong hindi yun dapat tawaan pa itong diagram ng mga government project nga rong resulta kung bukod it substandard ghost project pag mauron daya nga ni nga may forecast rong pag-asa ang mga weather disturbances ay say naton dayang ginapangalanan nga si Wilma nga sang tropical depression aba nasa letter W ta kita nagakahawag raton nga mga kasimanwa mayat maya rong pangayot update katon kaina batian nyo sa weather reported pag-asa wa pa ha-mention rong probinsya Tagan sa mga lugar iya sa Visayas nga ginapaidagom sa signal number 1 wa parong akyan but it doesn't mean na sa paglapit ni Wilma nga ra ay hindi gid kita maapektuhan iya ay sa aton man nga pag-exerted effort para ma-monitor gid rong track karon daya karang si tropical depression Wilma nga posible nga ni sunod sa pag-asa nga mag-intensify pa imawra ang awa kita sa anang karang pag-agyan daw binuntutan na lang si Bagyong Tino ay rong anang pag-aagyan mauman rong ginaagyan it nagtaliwan nga bagyong si Tino. And as of this broadcast time, Rua Centro, Corondaya karang tropical depression Wilma estimatedly nasa 245 km east it Borongan City, Eastern Samar, Turuana karang sentro.
ay nagahugag imawra moving west-southwestward sa 20 kilometers per hour nga may maximum sustained wind nga 45 kilometers per hour. Agruan nagkara nga pagbugso nga 55 kilometers per hour. Agarong duyon nga rin nga kabaskog hangin, posible pa ron nga magbaskog suno sa pag-asa. Rung forecast position agud hindi kita manghula-hula, magkaroon nga December 5 sa padayon na karang pagdagagan ag pagsuod iya sa aton karang nasyong Pilipinas, sa aton karang Philippine Area of Responsibility. Hindu na nga hapon alas 2 nasa 105 kilometers east northeast giuan Eastern Samar. Hinaaga December 6 alas 2 aga-aga si Tropical Depression Wilma una sa may coastal waters giuan Eastern Samar man sa gihapon. Ag alas 2 hapon hinaga una imaw sa may coastal waters Dulag Leyte. Pag-abot December 7 anong adlaw nga nirong 7 Domingo, no? Pag-abot Domingo alas 2 aga-aga una imaw sa coastal waters Escalante City, Negros Occidental. Domingo hapon rarong medyo malapit-lapit imawriya katon. Domingo hapon alas 2 hapon December 7 in the vicinity of Hamtik Antique. Ag pagkalunes kung dayon alas 2 aga ito ni mo sa may Araceli, Palawan. Ag dire-diretso dayon raan nga pagguwa by December 10 at 2 a.m. Maagi imaw sa may Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ag magguwa kung dayon sa aton karang Philippine Area of Responsibility. Ado yun rong forecast position daya karang bagyong Wilma. Kahapon wa man linog pero niyanig arong Banwat Kalibo kuron daya karang bomb threat sa sangka pribadong eskwelahan iya sa Banwat Kalibo. Nakansilarong klase, nagtuga kahadlok, nervyos, bukod niyamang sa mga estudyante, pati sa ginikayanan, ag kamanaman, rung mga maestro, maestra, nasambitan karang eskwelahan. Bawhay, una naton nga nabalitaan rung magkaroon nga ginatawag nga bomb threat sa mga eskwelahan. Una sa Iloilo, may natabo man nga bomb threat sa may probinsya kang Antique. And yesterday, agahon pa man to, no? Pasa ang mga alas 10 sigurot agahon at tuman nagdali-dali man raton karang mga miyembro kapulisan kapinrong bomb squad igtuman ng mga taga Bureau of Fire ag iba pa nga mga responding unit para nga ni i-verify rong report. Agin usisa rong bilog nga eskwelahan.
ag hasayuran nga uwa man ha. Uwa man it bomba nga ginaiwan igto sa sugod. Ngani klarong palukugat ag pag sikyar nga ni it Energy FM urundaya karang mensahe ang awa man ni kita ay daw same kunrong content it rundaya karang mensahe rung bomb threat nga ra sa pila pa ka mga lugar yun nga nakabaton ato niyanging ginakangawhan pagkabasa rosang bilog kuno nakabutang sa 4th floor ay sa report ni Kasimanuang Jenilyn kato 3 palapag malangrong eskwelahan isiin makundong 4th floor na nakaranggin butangan so nagdudagon kita nga daw bukod matuod ag kung ano man dong purpose ko nag-send nga to ay bukon gid it manami ag sa padayon nga pag-imbestiga naton nga mga kapulisan kabay pa madakpan agud matap na ag pangabay lang uwagunit mag tugad-tugad pa ay abuon yan yung speculations makaroon doon nagaguwa nga it's either estudyante ba si mana ag natamad mo magsugod sa eskwela o ba si mana may mga ginatawag ba nga raw nga initiation it mga ganggang nga duyon rong sugo nga paobrahon ka na etc etc. Kabay pa matuldukan yun naman doon ha. Magkaroon ka nga adlaw Biyernes. Pero hindi na pangayuan at update. Malapit lang. Rong selebrasyon. It Kalibo Ati-Atihan Festival 2026. Agaraguman na buhi guman rong pila ka mga concerns inaton nga mga kasimanwang kalibunhon ay may sambilog daywa 3 apat hindi kumahuyap ang mga nagpaabot katon either concern sa ginatawag nga flea market kapindi karon sa may F. Kimpo Street iya sa kabisera nga Banwat Kalibo haman anuron daya karang ginakabagak anit aton nga mga kasimanwa o si saunta agmanguta naman kita. Alas 6:34 standby. Unahon tagagi. Isud tagagi rong report. Ay kaina pa nagalibot-libot sa nagrang area of responsibility si Kasimanwang Jenilyn Gano. O siya sa iyon tanay ng mga report ni Kasimanwang Jenilyn Gano. Kahan Live Report.
Kasi manuang Jeneline, with your report, the energy mo na. Kasi manuang Jeneline. Kasi Jafel? Yes, go ahead. Kasi Jafel, san ka senior citizen, gin-attacker. San ka lalaki sa may anak karang parte, anak karang likod ka sa Jofel. Aga natabo rong ray karang insidente mga banda alas 8 kabi sa may bahin Veterans Avenue and Roldan Street, Kalibo. Aga rong ray karang biktima hayasan ka 62 anyos. Aga residente nasambitan nga lugar. Aga suno sa report may transaction mga oras nga ron rong ray karang biktima sa lugar kat gulpi yamang imaw nga gulpi yamang nga umabot rong ray karang gagaki aga gulpi yamang nga gintaker kat day karang stapler nga rakas Jofel nga magagko no anat karang ginyapitan rong ray karang biktima anat nga ni karang gin tutok sa may likod rong ray karang taker anat karang gin pindot gid rong ray karang taker nga rakas sa Jofel. Magkakilaga sanda? Bukon tanga ni sanda rakas sa Jofel. Normal matar ng taker nga ra? Yes, sa Jofel. Gulpi tanga ni imaw nga nagapit no sa ray karang biktima. Aduhin tanga ni sawa ta na rason nga rakas sa Jofel. Anat karang gin taker dong likod nga ra. Ray karang biktima. Yan matapos yung ray karanya pagtaker na sa ray karanya lalaki. Kaya po mag-agyut ray yung ray karanya suspect nga ra. Agaro ray karanya taker ay nagmarka ka sa Jofel sa anak karanya likod no. Aga nagdugo sa gaya karanya haiguan taker nga ka sa Jofel. Aga wa matangani no mag-angot abimana ka sa Jofel dong ray karanya stapler abi man ang balang nga rokas Jofel sa likod turay karanya nasambitan nga ranya senior citizen ngani matapos ang ray karang insidente kaya syempre matapos na nihi nagpagagyut ana ng ray karang lalaki kaya din kamayad turay karanya biktima nga i-report yung ray karanya insidente sa aton karanya sa pulisan aga lagi man nga nag-aksyon doon ng aton karanya mga kapulisan aga nagresponde sa lugar ko si nga ni natabo rong ray karang insidente aga ray karon nga nakita nanda rong ray karang suspect nga nagatambay sa Santa Bilyaran sa nasambitan karang lugar aga sa pag-usisa man tatong karang sa pulisan karon gaya karang suspect kaya hambat na nakarata sa Jofel hay hinangal mula ta kuno rong anak karang nobra ko bagaya before pagali imaw nga after nga naging taker dong day karang senior citizen hay naghambal pa imaw ra ka sa Jofel nga joke lang doyon ta kuno naging hambal sa ray karang biktima matapos ninanaran nga gin taker kaya nga ni nakapangutan na kita kasi manon Jeneline kung normal rong pinuino kuhaning suspect nga ay kapatas madjoke takiron mo rutaker nga sa mga kasimanwa naton nga mga nagapagamati bisan nga ni sa kahoy gadugot sa mga bitlag ay kita nyo man ro mga tarpulin nga ron no nga ginataker sa mga bitlag kahoy no nga nagaungot ag kalisod buon ro nga tarpulin kung hataker ron tapos tawo takiron mo may dyan ni uwan na iguro anang spinal cord. Sin banda ro anang nina? Sa may gida na presensya pero sa may ray karon nga gilid na lang man kampi kilid sa Jofel. Bukon man sa tunga gid. Bukon man sa tunga di karon sa ray karon nga hawak. Ay mahumok mahumok ri karon sa kilid ay masuot ri karon dong bala taker. Pero mayad matangani no ka sa Jofel. Hayawa matangani nag-angot dong ray karon nga taker. Pag matasiguro na pag pindot na hay wa mata mismo ray karon nga nagdugot abimana ro nga ray karon siguro may may sangkiring distance. Wa gid nagid dikit it mayad rong taker bago pitkon. No, ay kung hadikit nat may ito sa gawas ag pitkon, ay maaywan aron bala itaker sa nga itong kilid sa may likod doon. Siguro may distance, no? Ag pinitik na,
Kaya wa na panuhi it senior citizen nga ra, pero may nagmarkat ana. Oo, naninahan ta imaw. Nagpamugat ang aniro anak karang likod niya to kas Jopel ang makita nina nakita ko ara sa picture ron nina hay agi gid man it bala taker. Buko niya imaw it buko niya imod basta nga namaga man na o patimaan nga may bala gid rong taker nga ginamit na kasi nagmarka rong may daywa ka tuslok no nga agi gid it bala taker. Yes, kasi Jopel. So after no nga mag-responding nga nila ating karay nga sa pulisan ito kada sa lugar dadakpan nung right karay nga gagaki ay nag-istorya nagatubang ang ani sandara yes sa ating karay istasyon ita sa pulisan nung right karay nga biktima right karay nga suspect roray karay nga daywa nga rata sa Jopel hay nag-istorya ya kada sa ating karay istasyon ita sa pulisan waon man nga waon tayo gin pakasuhan pa try karon nga biktima so ngaray karon nga gin pasensyahan lata gin refer lang rong kaso sa barangay sa Jopel para may record man ay basi kung watay kasayod baga kung may pila pagbaga ka mga tao pang nga biktima rong ray karon nga gagasi nga ra sa Jopel kay bukod hinangal gid man rong anak karang ginobra nga pag-taker karang sangka senior citizen nga ra at sa Jopel. Basi ginapili na bagaro anang takiron pagtripan nga hindi ka na makasukog. No, ay bas karon sa 62 anyos magugangon. Hey, dapat naga-transaction tayo ka sa Jopel sa hapon. Paano kung nagabot kubaan dabay paano kung mga unga dabay na madiskitahan no ay matgin pasensya dabay mo ra ay nagngayo man mo sorry ay istorya matandi sa dangan kaya bakit uy mata siguro ka na rong ray karang biktima tapos sa kulihi hay din release mata din pag uli matarong ray karang suspect matapos hambang ganit aton nga mga listener dapat bago pasensyahan hay pinasamit man ka na rong taker kung mauno biro ro ana karang gin obra no sa raya karang biktima nga ra sa Jopel may yaman nga ni nga ray karang mabuot matarong ana karang gin ray karang biktima nga ra sa Jopel kay kung ibang tao ra basi kung kinasuhan yo tay mo ra sa Jopel sana karang gin obra no sa ray karang sangka senior citizen nga ra. Kamay paano nga mag-serve as a lesson sa suspect nga to hindi mo yun pag umanon hindi yun gid pag may mabalitaan pag kita nga kapareho karon nga inobra na ay abaw sige okay go ahead. Samtang sa dugang paginaton karang report sa Jopel isang gagaki rong ginpatugog man yakra sa lock-up cell atong karang kaliumon sa municipal police station matapos nga ginasugid nga nagpanukobraya ita sanduko kahapon ra natabo ka sa Jopel mga alas 3 ita hapon sa may barangay Briones yakra sa Banwa ita Kalibo agay karang suspect hay isang 57 anyos nga residente man ita na sambitan nga lugar. Aga kiina no na istorya nato ng ray karang suspect nga ra sa Jopel aga suno kana kaya imawra abi hay nagatrabaho sa ganas dong ray karang suspect nga ra nga ni permit imawra nga may daga nga sanduko sa ana karang ginabutang na sa ana karang sako sa Jopel. Tapos kahapon hay mga alas 3 nga ron hay timo halin sa nakarang amigo nakarang barkada hay nag-inuman sanday to sa Jopel aga umuli imaw sa nakarang bagay kay aga rodagan na bi sa nakarang bagay sa Jopel hay may gate pagid no aga bagay
nga doon nga ginasugin nga ginsukuban kun na itaray kan nga sanduko ka sa Jopel. So anak ra nga sugid hay naghambal abi kuno kana kara rong ray karon nga tag-ana ko ray karon nga bagay nga hindi pwede mag-agi sa andang nga gate. Kaya saray karon nga suspect kay yun malang man nga ni kuno rong pinakamalapit nga dagan para makagapos sa anda karon nga bagay kaya sa likod ita rato nga panimagay nga to rong andamang bagay itry karon nga suspect nga rakas sa Jopel. So dato nga 3 beses daywa o 3 beses nag-agi rong nga ray karon nagbalik-balik rong ray karon nga gagaki sa nasabitan nga bagay aga may bit-bit nga ni mo lang nga sanduko sa ana patakaran nga sako nakabutang sa nakaran nga sako aga rin nga ni may bagaisan pa nga nagaluntad nakaron sa lugar bangod nga ni sa rin nga hindi pagpaagi ka na sa ray karon nga gate nga rakas sa Jopel. So mga alas 6 yun dayon no nakauli igon doon ray karon nga suspect man sa anda karon nga bagay ay mga alas 6 yun ita ray karon nga gabi iging report ita ray karon nga tag-iya or ray karon nga biktima sa panimay ray karon nga biktima ay alas 6 yun nandaging report sa kapulisan ray karon nga insidente kaya anak ko baan sanda kaya basi kung magbalik kuman kanda rong ray karon nga suspect ang magpamagad nga ni itaray karon nga sanduko nga rakas sa Jopel. Aga pagresponde tatong nga kapulisan hay nakita rong ray karon nga suspect una man yan mismo sa anak nga panimagay ag nagapahaom nga niun kuno sa kuno mo ra ita anak nga ihapon no. Aga riyon gindakop imaw tatong nga kapulisan aga gindaga iya karon sa atong trang estasyon no ita Kalibong Municipal Police Station aga temporary ani mo ra nga gin kustodiya sa Jopel parang papahuwayon no ray karon nga suspect iya kara sa Lakapsel atong karon nga estasyon ita kapulisan sa Jopel aga wa pa sandara ka istorya no ita gato karon nga tag-iya kuray ka nga panimagay nga rakas sa Jopel aga wa pa masayuran kung aling kararong desisyon kung kasuhan gid man baganan darong ray ka nga aga gaki nga rakas sa Jopel o kung magkaareglo sanda sa ray karon nga natabo nga insidente. Posible man nga for record purposes no for future reference ganun no. Pero importante maanuhan maayos. Aga depende man dun ka sa Jopel kung i-refer man sa barangay no nung ray karon nga kaso nga rakas sa Jopel. Samtang nagpanawag man kita no sa pila natin kara ka mga municipal police station ya karon sa aton kara nga segundo distrito taton kara nga probinsya Taclan hayawa man ita mga ginrespondihan or recorded nga mga aksidente or insidente sa anda kara nga mga lugar sa Jopel umpisa ita kahapon aga kaina ita agahon nga rakas sa Jopel. Okay. So rayro aton karano nga mga may hatod nga balitaan maghalin niya kara sa aton nga area of responsibility sikit patrol with kasi Manuang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tigsuong pagpanerbisyo publiko. Ako si kasi Manuang Jeneling Ganot Energy FM Kalibo kasi manwa ko palangga ko. Prangkahan Live Report! Sa gamat gida kasi manuang Jeneline Gano sa mga karang ginaplastar ng mga natipong report. Alas 6:48 mabuhian na kita pila ka mga reminders. Ay manami man makon nga istoryahan gidadaya nga raon. Ag ano gid rong tama no when it comes to legal aspect sa rundayang rang hinimo no it Comelec kay Senator Rodante Marcoleta no ginapa-explain ka na roana nga itong statement of contribution and expenditures nga daw uwa nagasanto no sana karang manggad or sa kapasidad palindo na may aton karon nga makamano-mano ha again raton karang
Presidente. It Integrated Bar of the Philippines Aklan kay Attorney Jude Mangilog sa atong panumbalik. Okay, stand by. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko at tubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hope is the heartbeat of Christmas. Christmas message brought to you by The Hangover, Pasabaw Food Corner. We bring soul to the recipe. Located at Pook Jetty Port, owned and managed by Joan Ramos La Chica. MJ's Inn, open 24 hours. Located at Pook Tugbungan, Kalibo, Aklan. Owned by Vandal Pintason. AZ Mobile Magic PH, located at Archbishop Reyes Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. We offer installment via Skyro and cash basis iPhone Store. 39ers Kaano Branch, located at Cardinal Sin Avenue, Barangay Kaano, Kalibo, Aklan. Contact number 09177-990-302. Owned and managed by Cheryl Calapardo. They also offers Christmas promo until December 31, 2025. Baril Cafe and Wine Bar, located at Rojas Avenue Corner, Acevedo Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Contact number 0917-166-7746. Owned and managed by Joanna Sacapanyo. Glamours Manor and Lucky 8 Residence, rooms for rent. They have studio-type rooms, boarding house rooms for male tenants only, perfect for students, workers, or anyone looking for a convenient and accessible place to stay. Located at El Barrio Street, Kalibo, Aklan, and Purok 4, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. For more information, visit their Facebook page, Glamours Manor, or contact them at 0920-961-4934. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika.
punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee? Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumapit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitasyon, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Hindi mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. May your December be filled with gentle moments and glowing hearts. Christmas message brought to you by Mayor James Solanoy and the good people of Napas Aklan. Honorable Fromy Bautista, Mayor of Malaya Clan. Honorable Jason Yap Talapian, Barangay Captain of Balaban. One Love, Boracay. Pahisayod sa tanan nga mga negosyante ag pumuguyo it Banwang Kalibo. Ro Tesorero Municipal it Banwang Kalibo, Ray C. Villaruel. Hay sa uma nagapahisayod sa tanan nga mga negosyante nga ro ikaap at nga quarter it pagbinagayran it business tax hay sa rayang paagabuton nga petsa 20 it Oktubre 2025. Ginapahisayod man sa atong mga pumuguyo nga Real Property Tax Division hay padayon nga nagabaton it advance payment sa buhis it wugta, building ag makinarya. Sa gihapon may ginatao nga 20% nga diskwento kung gabayad it advance para sa dag-on 2026
Ro deadline kara sa pagbayad hay sa petsa 29 at Disyembre 2025. Para sa mayad nga balita, agud maagom ro tax amnesty suno sa RA 12001 o RP Vara Law, bayaran ro inyong amilyar buwis sugta o real property tax nga uway penalidad ag interes. Daya hay para sa mga nagtaliwan nga mga dinag-on, halin ko second quarter it Hunyo 2024. Duyon hay epektibo hasta sa Hulyo 8, 2026. Yakip man kararo mga delikwente nga mga negosyante ang tag-ana it mga propriedad hay ginapangabay nga bayaran do andang buhi sa nakatagana nga deadline para malikawan ro dugang nga penalidad ag interes. Ginapangabay nga dawhon ro pinakaulihing resibo nga ginbayaran. Para sa dugang nga detalye, magtawag gang sa numero 268-9584 para sa business tax nga pagbinagayran, ag sa numero 268-1706 para sa buwis itngugta, building ag makinarya. Bukas ro among nga opisina halin it Lunes hasta it Biyernes, alas 8 it agahon hasta alas 5 it hapon. Abugid nga salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong Banwang Kalibo. May the true spirit of Christmas shines in your heart and light your path. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year full of happiness. Hope the holidays bring plenty of reasons to smile. Christmas message brought to you by Mr. and Mrs. Boy and Celine De Jos, Leah Retoriano Usui, Mr. and Mrs. Django and Frau Rio Malos, Kalibo SB member William La Chica Jr., Kalibo SB member Raymar Ribaldo, Puok Barangay Captain Ludi Pinos, and Kalibo Vice Mayor Philip Kimpo. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, mga kasimanwa, it is now 7:03 in the morning. Balik kita sa atin yung pag-panerbisyo publiko sa gihapon ninyong ginapamatian o number 1, 07.7 Energy FM Kalibo. Programang Prangkahan, Aksyon sa Energy. Aksyon sa Energy! Hindi tawad pagpabuhayon pa. Without much further ado, nag-standby gun sa pihak nga linya, rong presidente, Integrated Bar of the Philippines, Aklan Chapter, Attorney Jude Mangilog. Dayar, amang karapag-istoryahan. May kaangtanan, sa ginapagawa aghamaan. It nag-issue itrundayang show cause order rung COMELEC kay Senator Rodante Marcoleta. May kaangtanan sa anagrang statement of contributions and expenditure sa nagtaliwan nga midterm election. Ay may napanuhan rung COMELEC sa anagrang ginatawag nga discrepancy regarding sa anang salin nga uwa nagasanto sa anak karang sose nagastos kat kabo-abo nga wa nga ni katunga ro imo karang asset and liabilities agwa mat nakabutang rito sa imo nga sose statement of contributions and expenditures kung kay sino gid naghalin. Aliyawan sa linya, Attorney Jude. Good morning. Good morning man. Kasi mga jope lang sa mga nagapamati sa
Energy FM makanaagahon. Thank you, Attorney Jude, for your time again. I know series of appointments, no, for the previous days. You're out of town, no, pero magkara schedule gid naton ito Friday. So thank you, no, sa imong time manami umanda nga pag-explain, no, sa mga nagapangutana naton nga mga kasimanwa kung how important it is haman it nagkaroon it discrepancy, no. Ro amon nga istoryahan ni Attorney Jude, hayduyon nga ni rong SALN and SOSE ni Senator Marcoleta nga may discrepancy ayon sa COMELEC. Attorney Jude naka-issue kun galiit daya karang show cause order si COMELEC last November 21st. So may 1 week or a maximum of 10 days no nga makasubmit anag karang sabat si Senator Marcoleta, tama? Tama. Okay. So haman Attorney Jude COMELEC nag-come up with this show cause order. Ano gidrong pinaka-reason ni COMELEC? Pinaka-reason ka na yung last time I am not mistaken, yung SOSE kasi Statement of Contribution and Expenditure sa election, available sa website ni COMELEC. And at the same time, nakita ito ngayon ang gingastos na harang nga election is, I think, around 112 million. Ngayon, kung madumduman natin ng Sibangang Jopel, pagpungko ni Ombudsman Remulla, gin-reverse na previous nga order ni Ombudsman Martires nga gina-keep confidential ng mga silence at politicians. Now, nung nagkaroon ng new order si Ombudsman Remulla na i-disclose in public or i-allow ang disclosure of the silence at mga politicians, nakita ito atong mga interest groups, no, mga watchdogs naton. Rosal ni Senator Marcoleta, ang nakabutangan ni ito naroon ng net worth, ibig sabihin net worth sa anang statement of assets and liabilities and net worth, naroon ng kabuuan ng manggad ay nag 51.9 million yata. So around 52 million. Roon ng income, anang asset minus the liabilities ay 51.9 million. Ay una nakita karon itang watchdogs, no, public watchdogs nga nakita ng dahaman na kung ruimong as of June 2025 haman na kung ruimong kabuuan nga manggad ay 51.9 million, paalin ka nakagastos it 112 million sa imong nga eleksyon. Kasi hambal na sa anang SOSE, wa ka na iwa mo donor. Yun. So dahil sa daya nga public nga pronouncements sa based record na nasa SOSE ang SALN, COMELEC nag-step in. Kaya nagpadala sa show cause order, no? Ano ro show cause order nga? Show cause order ay ginataw-an kahigayunan ni Senator Marcoleta nga magpakita it explanation haman it may discrepancy sa anang SALN ag SOSE. Kasi possible violation abikara, no, kasi mo ng Jopel, possible violation na nakara naghahambal abirulay nga 30 days after the election masubmit ka imo statement of contributions and expenses sa COMELEC. Nga nagrumandato itlay, kailangan mo mag-file it full through an itemized statement of all contributions and expenditures. So dapat tanan ito, no? Tanan kung may nag-donate imo, kung nasa isa imo nga election nga pag-spend, dapat i-donate mo. So may pangutana makara. Paalin nga nakagastos imo at 112 million, pero anang SALN o anang net worth man lang ay 51.9 million. Ito sa anang SOSE nga ra ay wagid imaw it nagka-itemize no nga nag-contribute ka na it certain amount no nga ni ay klaro nga may discrepancy. Agro anang rason ay for confidentiality, uwa ko na ila nga ma-disclose ro mga tawo nga ron nga contribute ka na. So meaning may nag-contribute. So may pinuril ito sa ana nga tong SOSE nga what nakabutang nga contributor.
So sa duyon nga ron nga bagay, I don't know kung duyon ro anang maging official nga rason no sa COMELEC, kasi kung duyon anang rason ay saga gid aron. Kasi rulay abiwa mo nagahambal nga pwede ka nga hindi mag-declare. Ang balit lay tanan nga nag-declare, hindi pwede ro anonymous haman. Kasi kung nabi nga aton masayran na karon sa SOSE kung may mga prohibited contributions. Exactly. So, isa nga pagit SOSE nga ron hay ginanotaryuhan ginasumpaan na sa ginasumpaan na tanan ro anang ginahambal ito kato hay matuod. Dahil ginasumpaan na ginahambal na nga wa ta ako nagpangayo donations kasi duyon hay halin sa akong sariling kwarta. The same manner nga ro statement of assets and liabilities and net worth na or SALN hay sinumpaan man nga dokumento. So kung rason na hay may dahil gusto it mga donors nga maging anonymous hay saga gid ang rason kasi wa gid nga tao layit makaron nga klase nga reasoning kasi nga may mga may purpose ro layiham at kailangan mo i-disclose sa SALN Number 1, para makita ginaton kung may foreign nga funding, bawal ron sa aton nga election code. Number 2, makita naton kung sino pagid mga base may mga contractor ba yan pan sa anang campaign. So galing sa makaray wa kita kasayod kung ano ro anang official expedition sa COMELEC. Ay on one hand naghambal imot makaron ito sa public, pero wa pa man kita kabasa no sa anang explanation sa anang show cause order kung ana gid man nga pangatawanan o anang ginambar nga to nga halinto sa anonymous donors. Pero kung magkaroon Attorney Jude maging consistent imaw sa anang pronouncement sa public nga duyin rong rason pag duyin anang itaong nga rason sa COMELEC hay ano nga nintamtig po gid imaw. Duyon gid matabo karon kasi show cause order nga rin gina-issued COMELEC kahigayunan or parte ginatawag naton nga due process nga maka-speaker ka sa COMELEC kung ano ro natabo, ano ro explanation sa imong discrepancy. Kung sufficient to imong explanation, then the COMELEC will just leave it, no? Babayan da okay on kasi wa ka man ito dobrang saga. Pero kung imong explanation is not sufficient for the COMELEC, what will happen? Cases that COMELEC pwede magdesisyon magpasaka kimot kaso. Sa bilog karon election offense ara sa aton nga omnibus election code. Agruana ta kara nga possible nga penalty hay medaya tara nga imprisonment ag disqualification nga hold in public office kung mapatanayan ikaw nga guilty. Oh my. Another okay. Another hay kung perjury ron. Perjury kasi ano mo notarize nagpinuril kat imo sa imo nga SOSE sa imo nga SALN. And pwede man nga gihapon nga ang bago nga nag-falsify kat public document. So pwede ron i-file ka na i-COMELEC sa korte para nga ma-hold mo accountable sa anang untruthful declarations at sa anang pagpiduril sa mga public documents nga. Gani kung side man siguro ni Senator Marcoleta being a lawyer no ag kabuhay man imaw nga naging congressman no so daya nga mga aspeto side nagon pero nagakangawat ang ani kita makaron ta imaw no ag may mga naonagon nga mga public pronouncement na sa media nga dapat anonymous rong gusto anang mga contributor no nga which is wa nga ni ginaalaw sa layi no ag kung matabo no ay basi naglaps gon ay maximum of 10 days rong ginatao kana no ay kung November 21 to ay lagpas na ay December 5 yung kita makaron so di ka to kung sa idana ay maaga may mga abogado imaw ay i-oblige gid na imaw no nga ibutang ro mga nag-contribute kana no para maging maayos ro anang sitwasyon agud hindi mo makita at butas ni COMELEC. Pero kung napansin agaliit COMELEC nga bisan sa anang nga sabat ay hindi mapatihan no ag contradicting sa aton nga layi
ay mabaho tagali rong ana karang pag-atubangon nga penalidad, no? Agbasi makon Attorney Jude na day magwa guman rong ibang aspeto, ibang issue nga dahil nga ni very vocal imaw no against the administration hay gina single out guman ag demolition team undain ko no, posible guman dayon ron no. Pwede na nga magawa nga aspeto galing no magtaot ako kung itaw ko akong opinion on that matter ay sa kung tanawon abi naton ay pwede magsabat si Senator Marcoleta sa COMELEC nga wa imot intention nga obra wa imot willful, malicious or deliberate nga intention nga mag-declare it saya sa ana nga salen sa ana nga SOSE. Okay. Pwede na nga hambagon clerical error man lang doon, paalin tabi man hay diyon taro obra sang staff ay wa gid ako intensyon nga magpinorel. No problema galing abi sa makara bisan may makaron ka nga rason paano mo i-explicar imong pronouncement in public although wa na nasumpaan to nga hambal mo hay nga request it imong donors to remain anonymous. Yes. So kung hambal nato nga gina single out imaw ag critical imaw sa administration wa man naton sa ginhambalan nga ginasuportahan o gina-apilan taro administrasyon no punto malanghay harang mga bagay bilang politiko o senador bilang abogado imaw dapat sayud gunana uwa kung taima kung matuod gid man nga wa imot intensyon nga mag declare it sa dang SOSE ay kuwaon ko tayo mo sa hinambal no sa public nga may mga donors nga gustong mag-remain nga anonymous kasi basic gid daron sa SOSE declaration and sa iba nato nga buko na first time ng padayagan ra yung congressman imaw so daya nga requirement nga after election 30 days after election submit ka so parang routine na nga ni Rakanda so ano ba posible na nga explanation na makonbinsi na COMELEC nga hindi mo pagpasakaan it kaso kasi labas na ito whether or not critical imaw with the administration ito na is question na ng kaniyang liability. Correct. Kung may gid man nga inubra nga sala hindi man pwede abi akong hambalon nga just because critical kat administration na gina-single out karon kung may imog mata nga may imog mata nga inubra nga kakugangan sa aton nga election law or sa aton nga lahi in general. Agduyo niya ni Attorney Jude no said mo nga critical ka sa administration and yet may makaraka pang inubra nga tinawan mo pa sanda itsansa no para o si saon gid so daya may hambagunon gid matamatuod nga less talk less mistake kung masyado kang vocal in public no una gid man nahuli ro isda sa bibig din nga like what happened with the former president no with ginagamit man yan niigon sa ICC ro iba na nga to nga mga gin-mention before no sa interim release nga nga gin-apply nanda which is decline nyo man it ICC no and si Senator Bato de la Rosa man no nga very vocal man kato may hambal pa mo nga bring it on no kung may warrant imo sa ICC agara sobra san Domingo hingan imo nga uwa nakasugod sa Senado ay nagapinanaguon man so daya Attorney Jude balikan lang naton si Senator Marcoleta no matbuhay ra no until such time nga maka-come up rong nga COMELEC it andang nga decision no kung mag-file it case or approve ng explanation ni Marcoleta. Sa makaray wa pa kita abi wa ako it na yang information sa publicly available kung nag-file yung imaw at base mataabi nag-file mo extension of time no another 5 or 10 days nga makasabat imaw so assuming nga nakabaton yung liman si COMELEC usually karay may decision naman ng COMELEC it around 1 to 2 months galing rin yung decision niya ron subject man gyapon ron kung may mga apila or motion for reconsideration sa nayang decision it nayang COMELEC bukod ng mabuhay ka na ron kasi kung manot aro akong basihan karon hayro
kung madumduman ni Moro kay Senator Escudero nga showcause order nga regarding sa allegation nga nagtao ka na contribution no sang ka-contractor nga I think it just took 1 or mga 1.5 month na naka-issue through resolution no COMELEC nga sufficient through explanation ni Senator Escudero. So makaroon man madigagan man depende sa kampo ni Senator Marcoleta kung ano matarandang legal remedy no to extend. Okay. Pero kung mag-start yun ng gulong, mga a month or 2, doon yun dayon doon. Kung hindi matay mo magsabat karon ay okay mata kasi ibig sabihin ay ginang-wave naman lang roan ang right nga magsabat eh. So for in that aspect, Attorney Jude, no, kung doon yun matabo, kung wai mo nagsabat sa COMELEC, what will be next? Kung wai mo magsabat sa COMELEC, treatment naton karon ay ginwave gid na naroan ang right nga magsabat no mag-answer basihan court COMELEC hay kung ano ro anda nga ebidensya hay tayo nga papel no public document nga all under oath ag sakapon kung hindi mo magsabat ay madya delikado gid imaw kasi wala na explain the discrepancy and then wala na explain the discrepancy pwede gid mo file lang it COMELEC. Diretso na ang COMELEC sa pag-file based on the available evidence nga una kanda nga nag-gather nanda. Tama. Sa tanaw ko, kung hindi mo magsabat, hindi yun gid next course of action. Kasi kung hindi man kinanglan naton nga maging abogado para intindihon, may daywang dokumento nga sinumpaan nga may discrepancy. So kailangan gid na nang ma-explicar ano reason for that discrepancy because in the absence of that reason nga acceptable, the COMELEC in all probability will file a case against him, either criminal or administrative no sa election. Okay, and syempre Marcoleta being a lawyer, say gid na ron obliged gid imaw no to answer rung showcause order ni COMELEC. So ranang kampo ka rin, nag-iisip man kung ano para mga obrahon, no? We just don't know, base kung may anawon nga response, no? Wa pag pagkita sa publiko ita COMELEC, no? Ay base kung anda pa nga gina-estudyohan ginit mayad, no? Ay si Senator Escudero is also a lawyer, no? Ngani said naman kung ano ro himuon anang kampo, ngani nagsabit matasanda, no? Karon niya ni may decision man ng COMELEC daw ligtas na si Escudero, no, sa problema na with SOSE. Si Senator Marcoleta lang magkararo ginahugat-hugat naton. Actually no, kung may process sa bilo na this is handled by the Political Finance Department na yung COMELEC. Political Finance Department ro naga-make it recommendation sa NBank. Okay. Sa entire COMELEC, no? Sa mga COMELEC commissioners and chairperson. So, recommendation nga ron, just in the case of Senator Escudero, pwede pat aron nga baguhon ni COMELEC ni Commissioners themselves or i-uphold no finding in Political Finance Division kasi ito sanda ma-explain sa dayang division nila sa Legal Division or Political Finance Division nga mataot recommendation sa NBank, ibig sabihin sa mga commissioners and chair. Commissioners and chairperson nila sanda taro ma-decide kung i-adapt or i-reverse o decision. So it's not yet absolute. Not yet. Kasi may una pa nga process. Kasi pag ginamba nato nga COMELEC ro nagdesisyon gid karon pero ro chairman ag mga commissioners. Okay. So bakara hay parang may investigation parang kung ibutang naton sa simple nga sa simple words, may investigation parang ano possible result will be dependent sa daya nga COMELEC commissioners and chairperson. Wow. Thank you, Attorney Jude. And ano lang gid para mas maintindihan pagidit aton nga mga kasimanwa, no, nga rondaya nga a discrepancy with the SALN and the SOSE is a serious matter nga rong penalidad
hay could be imprisonment ag termination. Disqualification. Disqualification sa pag-hold it mga office public sa office gobyerno natin. Hindi gun imo pwede nga magsakaruman. Pwede ron, no? Kaso do yun ro hambal it aton nga sose nga law. Do yun nga nila may una ron may corresponding serious penalties ay dapat kita ron sundon, no? Kasi hindi man pwede nga pirmi na lang natin rason na gina-single out it at aton nga gobyerno, kasi it should apply to all regardless of friends or foes. It should apply to all. Do yun ro hambal it aton nga layi. Kaya manami gid man rong ginatawag nga transparency, no, sa pag disclose sa public it mga dokumento nga ni rong mga watchdog nakakaobserba, no, ag na uusisaan, no, ag nabubutang sa tama ay kung before ibarong practice hay what na halungkat da, no, what at so what again bag-o or reverse to hatong sal and protocol previous ombudsman, what kita sayod nga makarating gali, no? May discrepancy tagali nga or kung ro aton nga mga leaders sa adong pag-file it mga importante nga public documents. Sigurado maabuot dati nga mga naging discrepancy nga wa na usisay, no? So dayang gid tag gin-reverse ni Ombudsman Remulla ag nausisaan yon rung dayang nga mga bagay-bagay, no, nga sa likwaot, no, sa mandato it aton nga layi kapiningid sa COMELEC. Attorney Jude, thank you so much for this very informative day again, no, with you. Ag salamat gid sa imong oras. Salamat man kasi po ng Jopel, no, sa harang opportunity. Salamat man sa atong mga nagapamati. Thank you, Attorney Jude Mangilog, the Integrated Bar of the Philippines Aklan Chapter President. Daya gitarang nailaan, no, rumang informative topic. Agud bukon baga it mga asumero ag asumerang frag kuno ang nagapakuno-kunong sayod may kasayuran. Manami rong magkaraya nga pag talakayan, no, sa kahanginan ay wow gali haron imo, di ba, rong reaction nyo while listening. 7:29 nagron dayang nga ginapaabot katon nga concern, ha. Ay ambag ko nga ni bukod sa bilog, bukod daywa, bukod tatlo, bukod lima. Hindi ko mahuyap kung pila sanda. And of course, ay may sarundayang concern nga ra, ay it also requires legal opinion. Dapat sandigid sa legal man nga aspeto. Agud may bearing man rong reklamo, di ba? Ay ang banganita sa bilog nga ay kas may amon yun man nga gustong ipaabot nga black and white formal letter in a form of inquiry, no, nga kabay pamana masabat itaton nga mga elected officials kapinyon gidro aton karang nga mga miyembro ta Sangguniang Bayan. And this is inquiry for clarification malang mana agud kung may saga ay matap na gun ag hindi gun magiging cycle every year. This is in regards sa mga flea market ang nagtuguhawon iya sa kabisirang Banwad Kalibo.
alas 7:30. Salamat gid banwa sa inyo karang pagpamati. Hinaga weekend yun. So Lunes kita maghilibatit uman. So happy weekend mga kasimanwa. Sa kabilugan nga po website Energy FM Kalibo, naghatod balita sa Kaida Patrol nga ginamanihar tamong navigator kasimanwang Jerome Lastimosa, kasimanwang Jenlyn Gano, and kasimanwang Vanessa Paderes. Rako naman nga partner tech kasimanwang Earl John Tanafuerte. Overall supervision amon kanang pinalanggang CEO kasimanwang Apple Zaraspe III. Para sa patasag may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko, ako man si kasimanwang Jofel Perucho Magpusa with Energy FM Kalibo, kasimanwa ko palangga ko. Prangkahan.